Magandang araw po sa nakakanood ng video nito. Ako nga po pala si Aaron S. G. Ruiz. Ang topic natin for our devotion ngayong araw na ito ay mapatungkol pa rin kay Jonah, kung saan siya ay nangaral na, no, sa bayan ng Ninive. So pagkatapos niyang iluwal ng isang malaking balyena doon sa pangpang pupunta doon sa Ninive, ay nangaral siya doon ng 40 days and 40 nights. At doon ay yung span na ibinigay ng Diyos sa kanya upang mangaral. At kapag hindi pa rin nagrepent ang Ninive, ay gugunawin na yun ng Diyos. Pero ang ginawa ni Jonah, no, ay sumunod na sa Diyos at ayaw talaga, no, ni Jonah. May kaisipan siya na ayaw niyang mangaral dahil sa sobrang sama ng Ninive ay deserve nila ng judgment ng Diyos, no? At ayaw niya talagang mangaral. Pero kung mababasa natin dito sa Jonah chapter 3 verse 5 hanggang sa mga sumusunod na talata, ang sabi dito, "And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on a sackcloth from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh by the decree of the king and the nobles, let neither man or beast, herd nor flock taste anything, let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and the violence that it is in his hands. Who knows, God may turn and relent and turn from his first anger, so that he may not perish." So dito, no, ay ipinakita na mula sa pinakataas hanggang sa pinakamababang tao ay nagrepent sila, no, doon sa mensahe na ibinigay ni Jonah. At napatungkulan dito yung pinaka ethical judgment talaga ng ating Panginoon, at nagbibigay siya ng pasensya, no, sa mga tao para makapagsisi. At makita natin dito na ang totoong humble person ay masabi natin na sila yung mga truly great, no? At masabi naman natin yun dahil sa New Testament, kasi sabi ng ating Panginoong Jesus na kung sino man yung gusto maging dakila ay kailangan magpakababa. At syempre, yung king ng Ninive ay nagpakita nun, at masasabi natin na kahit siya ay hari, no, na gumagawa ng kasamaan, nagrepent siya, masasabi natin na great person siya dahil siya ay nagrepent, siya ay nagpakababa sa harapan ng Panginoon. At yung humility na yun, yung humility ng isang tao, ay nagdudulot ng influence at naging influential siya sa kanyang bayan, dahil nagkaroon din siya ng proclamation sa lahat ng tao doon sa Ninive, sa kanyang nasasakupan. So ano ba yung maintindihan natin dito, no, na kung saan ang Diyos nagbibigay siya ng span para makapagrepent ang isang tao, at yung mga tao ay na mga nagpakababa, no, ay siyang itinataas ng ating Panginoon. At sino man yung mga nagpapakababa ay ginagawang dakila sa kaharian ng Panginoon. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.